Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for October 30 to November 5, 2023. General reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages and thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na ito bilang gabay. Ayan. So, please follow my Facebook page and TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. And please check out my Shopee shop. Available po ang mga protection and prosperity bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. So, ito yung Taurus bracelet na nag-a-align sa energies ng mga Taurus. Meron tong moss agate, rhodonite, at green aventurine. So, this is available sa aking Shopee. Link on the description. Okay, Taurus, let us see what's coming to you. What's up? Taurus. You have the Three of Coins, Three of Cups. Wow. I see a lot of growth, progress for you, especially in your career, in your finances. Yung iba sa inyo, Taurus, you've been through a lot when it comes to your finances. Pwedeng nagkaroon kayo ng challenging situation sa finances ninyo na nangangailangan talaga ng mga solusyon, no? Kailangan talaga na higpitan mo yung sarili mo para makarecover ka. And now, ngayong week na to, things are becoming better for you. Mas may nag-o-open sa'yo ng opportunities. Meron ding achievement dito, may celebration, pwedeng merong bagong project na darating sa'yo, collaboration with other people. You have the Knave of Swords and the Four of Wands and the Nine of Wands. Alam niyo, Taurus, you really need to protect your energies kasi I see someone na parang spying on you or someone na nakikita ka na very successful, pwedeng may inggit to sa'yo, lalo na sa estado ng family mo. Pero hindi kasi nila alam kung ano yung effort na binibigay mo para doon, 'di ba? Para sa mga na-achieve mo na 'yan. And akala nila napakadali lang for you na ma-achieve yung mga success na meron ka ngayon, no? Akala nila madali lang 'yon, but hindi nila alam kung gaano ka sacrifice or yung energy, yung effort na binigay mo. Pwede rin meron akong nakikita rito na can be a family member or kamag-anak na kind of jealous about what's going on sa'yo. And there's also meron pa rito na someone na they owe you money, no? Meron silang utang sa'yo or kailangan kang bayaran pero hindi nila ginagawa kasi nakikita nila na maayos yung kalagayan mo ngayon financially. So, parang para sa kanila, feeling nila kahit hindi ka na nila bayaran. Ganong energy. Dahil parang kapag binayaran ka nila, feeling nila maganda pa yung mangyayari sa'yo. Yeah, you have to protect your energies from these people. Also, meron ditong bagong opportunity for you to work from home. Pwedeng meron kang ini-explore, pinag-aaralan na bagong pagkakakitaan na kahit nasa bahay ka lang, pwedeng online job or career, business na you can just stay at home and be with your family. Deep knowing, you have matured. Nag-mature ka na, marami ka ng mga natutunan. You have full of wisdom. So, yung iba sa inyo, tahimik lang pero nagtatrabaho. Ganon. Poised. So, I think, yung iba sa inyo, isa rin sa changes na gagawin ninyo or bibigyan nyo ng attention is how you present yourself to the world, how you carry yourself. Yung iba sa inyo, i-reinvent nyo yung sarili nyo sa pananamit na paano nyo i-presenta yung sarili niyo. Yung iba sa inyo, mag-aaral mag-makeup or mag-ayos, like i-groom yung sarili niyo, kung ano yung mga magagandang maayos na pananamit, no? Kasi pwedeng ito yung magdi-dictate rin sa'yo ng parang somehow magbibigay sa'yo ng confidence, no? Oo. Fork in the road. Yung iba sa inyo parang nasa crossroads kayo ngayon. Meron kayong
na-achieve na certain goal, and then nung na-achieve nyo na, ang tinatanong nyo na sa sarili nyo, ano na yung susunod? 'Di ba? What's next? So, maaring you will be working with other people para masagot mo yung tanong na yan, kung ano na yung susunod. Oo, pwedeng you will try to open up a new business or try a new, job. Or, yung iba naman, I also see you moving. Oo. Pwedeng gusto mo lumipat ng trabaho, lumipat ng bahay. Oo. Na kung saan, mas may peace of mind kasi pwedeng yung iba sa inyo, nakatira kayo sa compound, nakatira kayo sa kasama yung mga kamag-anak nyo na lagi na lang nakatingin sa ginagawa ninyo. You also have Mercury and Taurus in the second house. Merong communication, merong understanding and learnings about new ways to earn money. Oo. Second house kasi is about your skills, about your finances. So, yung iba, pwedeng meron kayong pinag-aaralan na bagong kaalaman pagdating sa pag-invest or kung paano nyo mas mapapalago ang inyong kaperahan. You have Mars in Virgo in the 6th house. So, meron ditong criticism. Ito yung pwedeng may form of aggression within work or parang pagdating sa trabaho, parang ikaw yung laging pinipili nila na mali or merong may ginawang mali. Yung iba sa inyo ang tawag doon, pinagkakaisahan, ng mga katrabaho ninyo. Kaya siguro yung iba sa inyo, iniisip nyo, ayoko na rito, gusto ko na ng sumubok na ibang bagay, na kung saan malayo sa mga kritisismo ng mga taong ito. You also have the Sun in Cancer in the 4th house. Yes. I think you are reconsidering or considering your career na related sa real estate or just being at home, mga home-based work, home-based job. So you are being more resourceful kasi sa ngayon, 'di ba, marami ng ways to earn money, lalo na kahit nasa bahay ka lang, Hindi na yung dati na dapat nasa office ka or pupunta ka sa isang place to work. So, pagdating sa finances and career mo, marami ka ngayong goals. At makakabuti na isulat mo yung goal na yan, i-monitor mo kung ano na yung progress mo. So, when it comes to your finances, may times na yes, maraming pera, meron namang times na meron kang pagkakagastosan. Kaya maging maingat sa pag-handle ng iyong finances. Save for the rainy days, kumbaga. Sa relationship, self-care, take care of yourself. Ayan. And some of you, maaring merong bagong relationship na mag-unfold and meron kang kailangan ring i-let go. This can be a person from the past na kailangan mo nang i-let go para meron nang pumasok na bago. Diba? Action, yes. Taking action is very important. One step at a time, kahit baby steps pa yan, makakarating ka pa rin dun sa paroroonan mo kung gagawa ka ng actions. Okay? So, that is your reading, Taurus. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Taurus. See you again.